Narito na ang pangalawang tagpo ng kwento ni Busay. Kung hindi nyo pa napakinggan ang part 1 nito, hanapin nyo lang ang Mahusay na Sabongero. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng malayong kamag-anak nila Nuli na itago na lang natin sa pangalang Busay. Taong 1973, Murcia, Negros Occidental. Teka nga pala, ano nga palang sinadya mo rito? Huwag mong sabihin sa akin ha. Wika nito. Pero hindi na natuloy ang sasabihin niya dahil dinugtungan ito ni Busay. Naipasa na ng tiyuhin ko ang karunungan niya, Ninong, at pinapapunta niya ako rito para magsanay. Wika nito. At hagalpak na naman sa kakatawa ang ninong niya. Para saan? Magsanay sa paging mahusay na magtatari? Alam mo ba ang sinasabi mo, iyo? Pero ang mas mahalagang tanong ngayon, nasabi ba ng tiyuhin mo kung ano ako? Opo, Ninong. Alam ko na po kung ano kayo. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkakasundo kayo sa kabila ng pagkakaiba nyo ng aral. Tugon ni Busay. At agad namang nagpaliwanag ang kanyang ninong ng mga oras na yon. Kami ng tiyuhin mo ang parihong nag-aral sa mahusay na babaylan na kung tawagin sa amin ay hilog. Hindi gaya sa ibang lahing ito, ang may taglay na aral ay pili lamang. Kagaya ko at ng iyong tiyuhin, nag-aral kami ng sabay, pero para kaming pinagbiyak na nyo. Pariha ang nagturo pero magkaiba ang kakayahan. Siya ay naging albularyong suhig na mahilig sa larong sabong. At ako naman ay isang manlalason. Wika ng ninong ni Busay. Dagdag pa nito, magaman isa siyang manlalason, kailanman ay hindi niya ito nagagamit. Dahil ang naging papel niya ay protektahan ang kumpare niya sa lahat na lakad nito dahil palagi itong dumadayo ng sabong. Pero Ninong, bakit ka naman lumayo sa tiyuhin ko? Tanong ni Busay. Nakagawa ko ng isang bagay na lubusan kong pinagsisisihan. At hindi kinaya ng konsensya ko, kaya pinili kong lumayo sa tiyuhin mo. Tugon nito at agad tumayo at lumabas ng bahay. At nakita niyang kinuha nito ang isang tandang na nasa bungon ng bahay nito. Sinunda naman ito ni Busay dahil wala naman siyang magawa doon. Tika Ninong, saan po kayo? Tanong niya. Sa bayan, lalaban ng sabong. Ay tika, may pera ka ba dyan? Bibili na rin ako ng maiinom. Alam ng tiyuhin mo ang bisyo ko. Pero pinili pa rin niyang papuntahin ka rito. Wala kang kinabukasan sa akin, iyo. Tugon nito. Wala na ngang nagawa si Busay, kundi sumunod dito. Medyo hapon na nang makarating sila ng sabungan. Dahil mas inuna pa nang binili ng tiyuhin niya, yung lambanog. At habang naglalakad sila papunta sa sabungan, pinagtitinginan sila ng mga magsasabong sa kanilang dinaraanan. Nakikita mo ba ang mga taong yan, Busay? Yan ang mga sabongerong mapanghusga. Yan din ang dahilan kung bakit ako lumayo sa tiyuhin mong mahilig din sa larong sabong. Dahil ayaw kong madamay siya sa panghusga ng mga tao, ginawa ko ito. Wika nito.
at agad nang napaupo sa isang mesa sa tapat ng sabungan nang nagtitinda ng tuba. Habang naroroon sila, naisip na rin ni Busay na samahan ang ninong niya na uminom, na baka magsalaysay ito ng buong pangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Nakailang tagay pa lamang silang dalawa at nang magsimula ng magkwento ang ninong niya. Alam mo ba, Busay? Walang sino mang makakatalo sa mga manok namin ng tiyuhin mo nung naglalaro pa siya nito. Kahit na sino pa o kahit na ano pang klaseng salamangkero, ang tiyuhin mo ang pinakamahusay na magtatari sa lugar na ito. Wika nito. At habang nagtatagal ang pagkukwento nito, ay palalim ng palalim naman ang mga bagay na sinasabi ng kanyang ninong, hanggang sa sinalaysay nito ang dahilan kung bakit siya humiwalay ng landas sa kumpare nito. Balik tayo ng maraming taon. Noong mga panahong wala pa si Busay sa pangangalaga ng tiyuhin niya, magkasama sa mundo ng sabong itong si Uloy at yung tiyuhin niya. Kagaya nga ng sinabi ni Uloy, siya ang tagapagbantay ng tiyuhin ni Busay habang lumalaban ito ng sabong. Subalit isang araw, inimbitahan sila ng kauri nilang nag-aalaga din ng mga manok na may nakalabang mga mambabarang, ang mga ito na mga sabungero din. Subalit ang hindi nila alam na hindi lang pala isa ang makakalaban nila. Sa unang pagkakataon, nasaksihan nila ng sabay-sabay na tumungo ang mga mambabarang sa lugar nito para labanan sila ng tigbakay. Hindi na nga nagkakaundagaga ang tiyuhin ni Busay ng mga oras na yon, at habang nilalabanan niya ang mga mambabarang, ay inalalaya naman siya ni Uloy. Lahat ng karga nila ay inilapat sa mga ilalabang manok at pareho silang nakahanda. Habang tumulong ang tiyuhin ni Busay sa laban ng isang sabungero walang ano-ano, ay binitawan ng kalabang mambabarang ang kanyang manok, pero lahat ng karga ng tiyuhin niya at ng lalaking tinulungan nito kumalas mismo sa kanilang panlaban. Kaya dali-dali itong pinigilan ni Uloy sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga usal niya. Pero laking gulat na lamang nila nang tumagos ang tari ng kalaban sa kabal na nilikha ng tiyuhin ni Busay. Kaya walang nagawa itong si Uloy kundi gamitan ito ng kanyang aral sa kaliwa. Dahil sa salungat ang aral ni Uloy sa mga aral ng tiyuhin ni Busay at nang humingi ng tulong rito, biglang nalumpo yung manok ng lalaking humingi ng tulong sa tiyuhin ni Busay, na dahilan naman para magalit sa kanila yung mga sabungerong tinulungan nila. Imbis kasi makatulong sila, naging pabigat pa. Pinagsusuntok ng mga kalalakihang sabungero din itong si Uloy at ang tiyuhin ni Busay, dahilan para hindi makapagpigil si Uloy, at pinagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang kumpare. Dahil sa kanilang away, yung mga dumayong mambabarang sa kanilang lugar, tawang-tawa ito sa kanila dahil sa walang kahirap-hirap nitong natalo ang mga panlaban nila Uloy. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay napatay ni Uloy ang dalawang kalalakihan na umupak sa kanilang dalawa. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad din naman silang tumakas para iligtas ang kanilang mga sarili dahil sa galit ng mga taong yon. Magmula ng mga araw na yon, ay agad niyang iniwan ang kanyang kumpare. Nagpakalayo-layo ito
at namuhay sa malayong kabundukan, malayo sa mga tao. Iniwan din naman siya ng mga taong kapwa niya magsasabong sa kadahilanang nalaman nila na isang manlalason itong si Uloy. Balik tayo sa kwento. Naubos na nga ng Magninong ang 2 galon ng tuba. At medyo may tama na din si Busay. Kaya nag-aya na itong ilaban na ang dala nitong manok para umuwi na sila. Habang naglalakad sila papunta sa sabungan, hinarang sila ng 3 mga sabungero din na mga kalalakihan. Teka lang, hindi ba ikaw si Uloy? Yung sinasabi nilang manlalason? Subukan mo nga kaming mga bunggaitan kung obra ba yung lason-lason mo. Wika ng isa sa mga sabungerong lalaki, pero hindi tumugon itong si Uloy. Ninong, ilaban mo na yan para makauwi na tayo. Tugon naman ni Busay sa ninong niya habang hilong-hilo pa. Nang marinig ito ng ninong niya, tumangulang naman ito. O sige. Magagabi na rin naman. Dahan-dahang binitawan ng tiyuhin niya yung manok na ipit-ipit sa kilikili niya at inilapag sa lupa habang hinawakan yung buntot. Pagkakita ng mga sabungero sa hawak ng tiyuhin niya, napatawa ang mga ito. Dahil sa sobrang payat ng manok niya, nakakaya itong ipitin ng kanyang kilikili. Alam niyo yung taong nagbibenta ng manok na nanggaling sa bundok? Ganon na ganon daw yung itsura ng tiyuhin niya. Pero nung pumasok na itong tiyuhin niya sa ruweda, pinagbabato ito ng tsinelas ng mga taong galit dito. Agad naman yung nagsisitigilan nang magsalita na ang mga kalalakihan mismong nag-aya sa kanila. Busay, hayaan nyo na lang ang mga ito. Kami na ang bahala. Wika ng kalaban nila. Maya-maya nga ay natuloy ang laban. Nang magsalpukan na ang mga tandang, saglit lang itong nagsangkaan at agading tumakbo ang kalaban sa hindi malamang dahilan. Agaran din namang dinakip ng lalaki ang manok pero ayaw na talaga itong lumaban pa. Kaya ang nangyari, talo ang manok ng kalaban at walang kagalos-galos yung tandang nila Uloy. Hanggang sa humingi ng pangalawang laban ang mga lalaki, nilapitan siya ng isa sa mga ito. Pero maging sa pangalawa nilang manok, ay hindi yun umubra sa dalang manok ng ninong niya. Hayop ka, Uloy! May araw ka rin sa amin. Siguraduhin mo lang na magagamit mo yung aral mo sa mga susunod na araw. Galit na wika ng isang lalaki na nakalaban nilang Magninong. Dahil sa mga nasaksihan ni Busay, sinabihan niya ang ninong niya na aalis na sila sa lugar. Baka kasi kung ano ang mangyari sa kanila doon, 2 lang sila. Pero ang sabi lang ng ninong niya ay, natakot ka? Alam mo iyo, sa buhay ay huwag ka dapat matakot sa isang maliit na pagsubok lamang. Lalo na kung mag-iisa ka lang. Pupunta na muna tayo sa kabilang dako ng sabungan dahil may kukunin lang ako doon. Wala na ngang nagawa itong si Busay, kundi sumunod sa puntahan nito. Subalit ng pagbalik nila para sana umuwi, nakita nila ang 3 lalaki na may kasama na itong 3 pa. Sa palagay niya, nasa edad 50 na yung isa dito. Nakaharang ito sa daanan ng kanilang daraanan. At halatang may gagawin itong hindi kaaya-aya sa kanila. Siniko na nitong si Busay yung ninong niya para umatras. Pero ang sabi nito, huwag kang matatakot. Dito ka lang sa likod ko. Maya-maya pa
Nagwika ang isa sa mga lalaki ng, "Halika rito bata. Pagmasdan mo kung paano namin gutay-gutayin yung kasama mo." Wika nito. Nung mga oras na yun ay susuray-suray na sa kalasingan itong si Uloy. Pero nung hatawin siya ng lalaking may hawak ng tabak, ay bigla na lamang niyang hinawakan ito sa kwelyo. At laking gulat nila nang makita nilang ibalibag ito na parabang papilang para sa kanyang ninong. "Alam niyo, naku, kung ako sa inyo, hindi ko gagawin kung anuman ang binabalak ninyo. Hindi niyo ko gugustuhing makalaban sa ganitong panahon. Pabilog ang buwan. Kakaharapin niyo ko? Sigurado kayo?" Wika na naman ni Uloy. At lumapit ito kay Busay, na noon ay hawak pa din ng dalawa sa mga kalalakihan. Huminto si Uloy sa harapan ni Busay at nilingon ang paligid. Tinatayang nasa 6 ang bilang ng mga ito na may kalakihan ang mga katawan. "Bitawan mo ang inaanak ko kung ayaw mong masaktan," wika ni Uloy sa lalaking may hawak kay Busay. Ngunit sa halip na bitawan nito ang binata, ay naglabas ito ng double blade na kutsilyo at itinututok sa ulo ni Busay. "Ninong, tulungan niyo ako! Ayaw ko pang mamamatay!" Natatarantang wika ni Busay. "Huwag kang mag-alala, Busay. Hindi ka mamamatay. Hindi ka tatabla ng patalim ng mga yan eh." Tugon ni Uloy. Patuloy itong humahakbang sa kinatatayuan ni Busay at nung lalaking may hawak sa kanya. At walang ano-ano, ay bigla itong napunta sa likod nila Busay na ikinagulat ng mga kalalakihan. Hinawakan nito sa batok ang lalaki at nagsalita ng, "Hindi ba sinasabi ko na sa inyo na hindi niyo gugustuhing makalaban ako kapag tagabilog ang buwan? Hindi kasi kayo nakikinig eh." Wika nito sabay hawak sa ulo ng lalaking may hawak kay Busay at bigla na lang itong natumba kahit wala naman siya ditong ginagawa. Dahilan para mabitawan ito ang binatang si Busay. Agad naman siyang sinugod pa ng 4 na kalalakihan gamit naman ang itak. Namangha ng husto si Busay sa ipinakita ng ninong niya dahil sobrang bilis nitong kumilos na tila hangin na nagpalusot-lusot sa mga atake ng 4 niyang kalaban. At gamit lamang ang kanyang kamay ay sinangga niya ang mga atake ng mga ito at ibinalibag isa-isa na parang mga laruan. At matapos ang laban na yon, ay agad nang nag-aya si Uloy na magtuloy na sa paglalakad sa kadahilanang inaantok na ito. Ngunit bago sila tuluyang umalis, ay nag-iwan ng isang babala si Uloy sa mga lalaki. "Sa susunod na harangin niyo pa kami sa daan papauwi. Maging hapunan na kayo sa mga kaibigan kong mga aswang." Wika nito. At nang tingnan siya ni Busay, ay nanlaki ang mga mata nito dahil animoy sa pusa na ang mga mata nito. Naninilaw ang mga mata nito sa dilim na para bang hindi na tao. Nangingintab na rin ang mga balat nito na humahalo sa dilim ng gabi. Ngunit nang matapos niyang sabihin yon, ay bumalik din sa normal ang mga mata nito. Agad na din silang naglakad pa uwi sa bahay ni Uloy.
Pagdating nila sa bahay ay agad ring nahiga sa sahig itong si Uloy na para bang walang nangyaring panganib sa daan. Matulog ka na, Busay. Bukas mo na lutuin yung bihag natin. At bukas na rin tayo mag-usap. Wika nito. Pero sumagot lang itong si Busay ng, "Mamaya na ho, Ninong. Baka kasi mabulok itong bihag natin eh. Sayang naman." Sagot naman niya. Sige, kang bahala. Nahihilo na ako eh. At agad nang pumikit ang mga mata ng ninong niya. Matapos niyang tanggalan ng balahibo yung bihag nila, agad din naman niya yung niluluto. Dahil sa wala naman siyang nakitang mga rekado sa bahay nito, kaya naisipan na lang niya itong lutuin sa gata ng niyog. Maya-maya pa ay nahiga na rin si Busay, ngunit hindi siya makatulog. Sa kadahilanang naisip pa rin niya ang mga naganap habang papauwi sila. Hindi niya inaasahang makita niya ang anyo na yon sa kanyang ninong. Hanggang sa sumapit na lang ang umaga, ay hindi nagawang makatulog ni Busay. At nang makita niya ang kanyang ninong ay papatayo na ito. Busay, kamusta naman ang tulog mo? Bungad nito sa binata. Magandang umaga ho, Ninong. Hindi nga po nakatulog eh. At natawa naman ang kanyang ninong sabay sabi ng, masanay na siya kasi araw-araw na niya yung maranasan ang ganong pangyayari habang kasama pa siya ng kanyang ninong. Agad na siyang pinabangon nito at tumayo naman kaagad si Busay. Inabutan siya ng ninong niya ng isang basong inumin. Nang inumin ito ni Busay, ay naubo siya dahil sa kaibang lasa ng inumin na yon. Lasa yon ng isang halamang gamot na may kunting lamig sa lalamunan at medyo mapait na maanghang. Pweh, Ninong, ano ba itong pinapainom mo sa akin? Ang sama ng lasa. Wika ni Busay habang pinapahiran ang kanyang bibig ng mga oras na yon. Ubusin mo yan. Pampalakas yan ng katawan. Kinakailangan mo yan ngayon, lalo na't wala kang tulog. Wika nito. At nakita niyang nag-impake ito ng mga gamit niya. Sinabihan na din si Busay na ayusin na din ang mga gamit niya dahil uuwi na sila sa totoong bahay nito. At nagulat siya sa sinabi ng ninong niya dahil ginawa niya pala ang kubong yon dahil alam niyang darating ang panahon na hahanapin siya ni Busay. Sobrang namangha si Busay sa ninong niya dahil hindi niya lubusang akalain na agad malalaman ng ninong niya na siya ang hinahanap nito nung unang araw pa lang silang nagkita. Matagal na palang hinihintayo ng ninong niya ang mga pagkakataon na yon. At nang maihanda na nila ang lahat, ay agad na rin silang nag-almusal. Gulat na gulat noon ang kanyang ninong nang makita nitong luto na ang kanilang bihag nung gabi. Matapos nilang kumain, ay agad na rin silang naglakad. Ayon sa ninong niya, ay nasa kabilang bundok pa ang bahay nito at sakop na yon ng ibang bayan. Mahigit na isang araw ang kanilang lakarin bago nila marating ang tinitirhan ng ninong niya. Habang nasa daan, ay aliw na aliw si Busay sa tanawin. At tila hindi siya nakaramdam ng pagod at gutom dahil sa bawat daanan nila, may mga bungang kahoy ang napitas ng ninong niya na agad namang binigay sa kanya. At nang sumapit na ang tanghali, ay nagdesisyon na muna silang manantili sa isang lugar
sa loob ng kagubatan. Busay, maiwan ka na muna dito ah. Maghanap lang ako ng tubig para sa ating pangtanghalian. Huwag kang alis dito. Wika nito. At habang naghintay siya, ay nanguha ng mga dahon ng anaho si Busay at nagpasya siyang mahiga na muna saglit. Hindi niya napansin na nakaidlip na pala siya. Nagising na lang siya nang mapansin niyang may kumaluskos sa tabi niya at dahan-dahan ang nararamdaman niya. Hinawakan siya ng kanyang ninong sa balikat at nagwika ng, Huwag kang kikilos, Busay. May mga tao sa paligid. Dahan-dahan namang lumingon si Busay sa ninong at nagwika ng, Bakit ho, ninong? Wika nito habang napapaupo. At hindi sa kalayuan ay naaninag niya ang mga aninong nagkukubli sa mga puno. Maganda ka, Busay. Hindi pala mga tao ang mga yan. Wika ng ninong niya habang papatayaw ito. Habang naghihintay ng mga susunod na mangyayari, ay tinanong siya ng ninong niya kung dala ba niya ang tilang pula ng tiyuhin niya. Kinapa naman ito ni Busay sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang tilang pula. At nang kinumpirma niya sa ninong niya na dala nga niya ito, ay inutusan siyang itali ito sa kanyang noo, na siya namang ginawa ni Busay. At matapos niyang gawin yon, ay nakaramdam siya ng kakaibang init na tila ba dumadaloy sa kanyang katawan. At saglit na dumaan sa isipan niya ang mga alaala ng tiyuhin niya nung kabataan pa nito. Maging ang paraan ng pakipaglaban at panggagamot ng kanyang tiyuhin ay pinakita sa kanyang isipan. At nang makabalik na siya sa kanyang wisyo, ay isa-isang lumabas mula sa isang malaking puno ang mga nilalang. Maiitim ang mga ito na mahaba ang kamay at wala itong mga bunganga. Ninong, ano ang mga yan? Tanong ni Busay. Ang mga yan ay tinatawag na mga alupahap. Mga engkantong gubat ang mga yan. Hindi sila nananakit. Ngunit kapag inunahan mo sila, ay tiyak na napatayin ka ng mga ito. Tumayo ka ng marahan dyan at maglakad ng diretso. Huwag mo rin silang titigan sa kanilang mga mata. Wika ng ninong niya. Habang naglalakad sila ay nakayuko si Busay. Kaya muli itong pinuna ng ninong niya at sinabing huwag siyang yuyuko dahil nakasunod siya dito. Sinabihan siya ng ninong niya na tingnan ang batok nito. Sige, pabang na lang ng next episode.